Hello everyone, samahan po ninyo ako ngayon sa ating pagtalakay, pag-aaral sa salita ng Diyos. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating daily devotion. Day 22 na po tayo. At yung teksto ngayon mga kapatid na ating tatalakayin ay nandito po sa unang Korinto 15:17. Ang sabi po, "At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya." Ang topic mga kapatid na ating pag-uusapan ngayon, ano ang mensahe ng resurrection ng ating Panginoong Hesus? Mayroon po tayong apat na katotohanan. Ang una po, ito ay nagbibigay pag-asa. Sabi po sa verse 14 ng unang Korinto 15, "At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya." Ibig pong sabihin mga kapatid, magiging liar po ang hula, ang pangangaral ng mga apostol at maging si Hesus na nagsasabing mamamatay at sa ikatlong araw ay mabubuhay. Dahil po nabuhay nga siya, meaning totoo. May halaga ang pananampalataya natin. Tama ang pananampalataya natin. Ngayon, kung hindi siya nabuhay, walang katuturan po ang ating pananampalataya sa ating tagapagligtas. Ibig pong sabihin, ano pa ang aasahan nating tagapagligtas? Kaya ang mensahe ng kanyang resurrection ay nagpapakita na totoo ang pag-asa natin. Meaning, mayroon tayong totoo at buhay na Savior. Halimbawa po, nasa bubungan po tayo dahil sa matinding baha na rumaragasa at ang pag-asa na lang natin ay yung i-rescue tayo. Subalit, nalaman natin na may rescuer na paparating. Ibig sabihin, maghihintay na lang tayo. Ngayon, kung buo yung paniniwala natin na may magre-rescue, tapos wala naman pala, ibig sabihin, useless yung ating pag-asa. Ganon din, kung si Jesus ay hindi nabuhay, maghihintay na lang tayo sa wala. Subalit, salamat sa Diyos sapagkat buhay na buhay ang ating rescuer. Buhay na buhay ang ating tagapagligtas. Kaya sinasabi sa unang Korinto 15:17, "At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya." So, ano ang mensahe ng resurrection ng ating Panginoong Hesus? Ito ay nagbibigay pag-asa. Pangalawa po, ito ay nagbibigay halimbawa na bubuhayin din ang lahat ng namatay. Sinasabi po sa unang Korinto 15:52, "Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpita, sapagkat sa pagtunog ng trumpita, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat." So, ibig sabihin, ang masama at mabuti ay parihong bubuhayin, ngunit hindi po magkasabay. So, kailan po ang Resurrection Day ng mga believers? Mangyayari po ito sa Rapture Day. Ibig sabihin yung para sa church, ang mga namatay sa church age. Ang sabi po dito sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, "Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna." Sa rapture po yan mga kapatid. And verse 17, "Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman." After po ng rapture, mayroon pong 7 years tribulation at marami po diyang mamamatay. Kaya mga kapatid, yung mga namamatay or namatay sa ilalim ng Great Tribulation, pag second coming kasama po ang iglesia, mayroon naman po diyang resurrection. Mga believers pa rin yan. Sinasabi sa Pahayag 20 versikulo 4, "At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan
dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Hesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. So meaning, ito po yung mga dumaan ng Great Tribulation. At ang sabi, binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So mayroong resurrection sa rapture, mayroon ding resurrection after po ng Great Tribulation. Mga believers pa rin po yan, mga kapatid. Now, kailan po magaganap ang pagkabuhay ng mga hindi mananampalataya? Magaganap po ito, mga kapatid, after 1,000 years. Sinasabi sa Pahayag 20, versikulo 5. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay, yung mga believers po. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. So, ibig sabihin, ang naunang mabuhay, ang mga believers, hindi nga lang magkasabay. Diba? Dahil mayroong panahon ng church at sa panahon din ng Great Tribulation. So, mayroong mga panahon. So, ibig sabihin, ang last na resurrection ay para sa mga hindi anak ng Diyos. Hindi po yan para ilagay doon sa eternal life, kundi ilalagay po sila doon sa lake of fire. So, ano po ang mensahe ng resurrection ng ating Panginoong Hesus? Ito ay nagbibigay halimbawa na bubuhayin din ang lahat ng namatay. Believers and unbelievers, parehong bubuhayin. Number 3, ito ay nagpapakita kung anong klaseng katawan ang muling bubuhayin. So ano kaya ang klaseng katawan ang muling bubuhayin? Dito po sa unang Korinto 15:42 hanggang 44. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. So ang klaseng katawan ang muling bubuhayin ay yung katawang hindi po mabubulok. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Sinasabi din po sa 53, 54, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So mga kapatid, hindi na po mabubulok yung ating katawang bubuhayin. Meaning, hindi na tayo tatanda, hindi na manghihina, hindi na magkakasakit, wala nang problema, hindi na po mamamatay. So ano ang mensahe ng resurrection ng ating Panginoong Hesus? Ito ay nagpapakita kung anong klaseng katawan ang muling bubuhayin. Number 4, ito ay nagpapahiwatig kung anong klaseng tao na tayo sa ikalawang mundo. Yan. So ano na ba tayo? Anong klaseng tao na tayo mayroon sa muling pagkabuhay? Sinasabi naman po sa unang Korinto 15:47 hanggang 49, ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Verse 48, ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Kay Adan po. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Yan po ay si Hesus. Verse 49, kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Sino po yun? Diba ang ating Panginoong Hesus yan? Siya po yung nanggaling sa langit. Kaya noong nabuhay si Hesus, nakakausap pa rin siya, nakikilala pa rin siya, at iba pa. Ibig sabihin, ganito rin ang bubuhaying katawan. Tao pa rin tayo, subalit hindi na mamamatay. Immortal na tayo, mga kapatid. So, ibig sabihin, matutulad na po tayo sa katawan ni Hesukristo noong siya ay nabuhay, na marunong pa rin kumilala ng kanyang mga disipulo. At yung mga disipulo man, nakakilala din sa kanya. So, sinasabi sa Filipos 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. So, yung ating katawang bubuhayin, tayo po ay magiging katulad ng katawan ni Kristo. Yan po ang ating magiging buhay sa darating na panahon.
Kaya mga kapatid, dahil alam natin na ang resurrection ni Jesus ay may malaking pag-asa at may dulot na mabuting balita, habang nandito pa po tayo sa mundo, magpakatatag na tayo. Huwag matinag, patuloy lang na maglingkod at magpakasipag sa Panginoon habang tayo ay naghihintay sa ating Savior. Dahil ang conclusion po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15 ay ganito: kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo sa paglilingkod. Buhay po ang ating Savior. May pag-asa po tayo. Totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. At darating ang panahon na tayo ay Kanyang kukunin. At kung dumating man ang kamatayan, may pag-asa pa rin tayo sapagkat muli tayong bubuhayin. At sa muling pagkabuhay, makikita po natin na tayo po ay hindi na mabubulok, hindi na mamamatay, at makakasama na natin ang Diyos magpasawalang hanggan. Para po sa ating review, ano ang mensahe ng resurrection ng ating Panginoong Hesus? Una, ito ay nagbibigay pag-asa. Pangalawa, ito ay nagbibigay halimbawa na bubuhayin din ang lahat ng namatay. At pangatlo, ito ay nagpapakita kung anong klaseng katawan ang muling bubuhayin. At pang-apat, ito ay nagpapahiwatig kung anong klaseng tao na tayo sa ikalawang mundo. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.